Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Si Senator Amy R. Marcos ay nagbayag ng pagkadismaya sa kamakailang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iveto ang House Bill No. HB 7575 of an act of establishing the Bulacan Airport City Special Economic Zone and the Freeport Province of Bulacan, Lunes, ika-4 na Hulyo taong kasalukuyan. Minsan guys iniisip ko paano kaya pag ang naging presidente natin si Senator Amy siguro mas mahigpit siguro talaga to Kasi andun pa rin sa kanya yung sakit na nangyari sa kanila nun Napapansin ko lang guys yung nangyari sa pamilya nila, di ba? Parang pag nakikita mo si Senator Amy, tahimik lang pero may sakit sa puso niya talaga. Sa isang press conference ay nagbabahala si Marcos na ang pagveto ng HB 7575 maaaring magdulot ng chilling effect sa parehong lokal at dayuhang mamumuhunan na mahadlang sa kanila na mamumuhunan ang kanilang pera sa bansa. Higit pa rito ay kinalungkot din ng mga pagveto na magresulta sa pagkawala ng potensyal na pakinabang sa ekonomiya para sa gobyerno. Narito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol dito. Trabaho lang, walang personalan, wala rin kapatiran, kinikilala namin at iginagalang karapatan ng Pangulo na iveto ang anumang panukalang batas, pero kami ay talagang nadismaya na kansilang Bulacan Eco Zone. Umaasa ako hindi magkakaroon ng di magaling epekto ang veto sa potensyal na lokal at mga dayuhang investor na kailangan natin habang nagsusumikap pa ang ekonomiya na makaka-recover sa pandemya. Sa kabila nito ay ang Bicolanang senador naman na walang iba kundi si Chis Escudero ay kontra din sa pagveto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasabing proposal. Sumbalit ayon sa ilang political analyst ay ito ay matalinong desisyon. Basta dilawan talaga kontra sa ating Pangulo guys. So na election guys, alam nyo na gagawin nyo. Yung mga dilawan, huwag nyo nang papasukin. Sa bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panoorin natin ang full video ng paliwanag ng ilan kung bakit pabor sila na naging pasya na iveto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang HB 7575. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang. Narito ang buong detalye ng balitang ito. Veto of HB 7575 hindi nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagkos tinanggihan pa ang HB 7575 na naglalayong magtayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone, says ang report sa unang araw niya na ika-1 ng Hulyo 3 taong kasalukuyan. Aniya hindi makakatulong sa pagbangon ng pambansang ekonomiya ang pagtatayo ng nasabing CES report bukod pa sa hindi pagtugma sa mga ultimatum ng COA o hindi sa pag-expropriate ng mga lupain ng mga posibleng issues sa kalikasan na malawak na diskretong ibinibigay na maaring lumabag pa sa mga batas ng himpapawid. Matatandaan na may kaugnayan ito sa konglomerato or San Miguel Corporation at kung ninanais ng lehislatura na laktawan ang pagkakatanggi ng ekotibo ay maaari itong mabumotong or bumotong muli or kaya baguhin na lamang ang panukalang batas na aayusin na ang mga pangunahing probinsya o isusumite ulit sa Pangulo. Dahil sa naging balitang ito ay narito naman ang kontrang pahayag ni Senator Chis Escudero sa naging tugon ng Pangulong Marcos Jr. sa proposal. I am uncertain if Pangulong Bongbong Marcos can veto a bill passed by the previous Congress when he was not yet president and he can sign it because the signatories will be composed of the past present officials that didn't serve at the same time.
time, can he veto it? It's a unique legal quandary. End quote. Dahil nga sinabi na ito ni Senator Chis Escudero, ang well-known political lawyer na walang iba kundi si Atty. Bruce Rivera ay nagbigay ng kanyang opinyon at komento at ayon pa sa kanya, nakuha, abogado si Senshi, so dapat walang uncertainty. At paano ba interpretation ng Constitution, di ba na favor of the discharge of the function of the office na self-executing and mandatory if not provided otherwise explicitly. Pangulong Bongbong Marcos Jr. is in theory an extension of PRD kasi yan naman ang intent. Continuity is the general rule. Second, di ba tanga lang pwedeng mag-submit ng law ang dating Congress pero di pwedeng i-veto ng kasalukuyang Pangulo. Dati is a presbyterious if not illogical. It may be a legal query but mas nakakarimrarim ang tanong, bakit hinhabol ng last minute life and death ba na kinamakakahintay? Ayan ang paghahalata na interes ng mga buwaya. And eto naman ang dagdag komento ng isang retired Air Force commander na walang iba kundi si Romeo P. Poques. The first test of our leader, the decision of the President Marcos Jr. to veto the bill granting the Bulacan Airport City on the economic zone. Ang Freeport status is telling the delivery is a very strong message. It defines the kind of a man and a leader that Pangulong Bongbong Marcos Jr. is. The beneficiaries of the BAC economic zone is Ramon S. Ang, the majority owner of both San Miguel Corporation and the BAC. Mr. Ang was a major campaign contributor to the presidential candidate Bongbong Marcos Jr. What makes the decision more significant is that it was made 2 days after Pangulong Bongbong Marcos Jr. assumption of office. That decision shows that the friends take the backstage when the interests of the people are at stake. It is not payback time as usual. No cronies this time. The bill approved by the Senate and the House of the Representatives would have given all business operating within Ramos or Ramon S. Ang and BAC under SIV a fiscal incentive such as income tax holidays. The government would have lost a minimum of 60 pesos or 60 billion in taxes pesos aside from the required yearly government appropriation to manage the operate said eco zone. If Pangulong Bongbong Marcos Jr. did not veto the bill, the business is the BAC which will cater mostly to the domestic market are not eligible in the economic zone as a whole. Fiscal and official incentives are given to the investor for them to bring in a foreign directive investment and generate employment and foreign currency services, etc. Businesses inside the eco zone should be export industries and qualified economic market enterprises or service providers whose cliente must only be the localization inside the zone. If any of the businessman is BAC qualified for eco zone accreditation, those specific business only need to apply for the accreditation individually of the Philippine Economic Zone Authority for them to avail of the fiscal and the non-fiscal incentives. The entire BAC and need not declare an eco zone of Freeport. Strike one for those friends, supporters, or relatives who think Pangulong Bongbong Marcos Jr. owes them something because they are either close to him or help him in the campaign. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out! May agila at pagkupo ng aming tigre, walang makakapilit sa itinak na mangyari. Sara Duterte ang aming busy at Bongbong Marcos aming presidente. Kahit na anumang ipatunyo na basura, wala na sa inyo ngayon maniniwala. Di nyo kami mabubulag sa paninira na inyong ginagawa sa itinakda na magiging ama dito sa bayang sinilangan at maninilbihan ng tapat sa kanyang bayan. Tulad ng kanyang ama na nagpakinang dito sa lupa na kung tawagin teras ng silangan. Ako'y Isabelenyo, aking isisigaw na Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Dito sa rehiyong Tosar, BBM kami. Talo kami nga Ilocano, Marcos kami.